natutuwa tayo na sa launching na ito, makakapunta ang ating National Bureau Director, si Director Perez, dahil dun sa dalawang nakaraang probinsya, hindi niya ito nagawa dahil nga sa kawalan ng eroplano dahil sa masamang panahon. Natutuwa din kami dahil sa pagpasyal namin sa Apayao kahapon, nakita ni Director Perez ang kaibahan ng mga fishery resources ng Cordillera compared sa coastal regions. So nakita niya na meron pala kaming Bakot Dam which is about 80 hectares. At nakita niya ang potential nito na sa pagkakaroon ng iba't ibang isda na maliban sa tilapia na ordinaryo na lang nating napaparami. Nakita rin niya ang napakalawak, mga about 100 hectares na swampland na hindi pinapakinabangan ng palay dahil usually ang palay, alam natin na ang kultura nito ay nangangailangan nito ng oras ng tubig at may mga oras na kailangan matuyuan ng ang kanyang kabukiran. So sa pamamagitan nito ay nakipag-usap siya kay Mayor Giang, napakabatang mayor ng Santa Marcela, at sila ay nag-agree na for 2012, while we will be at the last quarter na of the year, magbibigay siya ng karagdagang pera or pondo para matulungan ang mga may-ari ng swampland na ito na gawin itong productive through stocking of fish. So, ang pag-uubusan natin ng pera, in a way, is this scheme of work for cash. So, gagawin nila yung kanilang fish pond, itataas nila yung kanilang mga dike para ma-hold natin ng mas maraming tubig at makapaglagay tayo ng karampatang bilang ng similya. Sa tinataya niya na sa loob ng ilang buwan na ito, kaya nating magbukas ng 10 hektarya. So, ang kanyang ipinangako kay Mayor Giang ay 1 million peso assistance na the other will be the counterpart of the owner and of course the municipality of Santa Marcela. Yun ang maganda kay Director kasi mismong siya yung pumunta sa area, nakita niya yung potential ng area, yung sa fish pond, yung lagoon, i-convert namin sa fish pond. At magbibigay siya ng assistance dun sa construction ng fish pond. Magbibigay siya ng libreng fingerlings. At maliban yon, yung 500 fingerlings na ilalagay natin sa lake, sa Bakot Lake mismo. Yung ecotourism attraction natin sa Santa Marcela. Well, in the case of the entire country, we would like to accelerate production, and you produce your fish either from cages, meaning aquaculture, or from the wild. So in the case of the wild, we do stock enhancement, so increase the stock of small fish in the ponds on communal areas, and also provide support for aquaculture. Kaya nga meron tayong bayan doon na nagtatarget tayo, magdadagdag tayo ng mga 10 hektaryang bagong fish pond area doon sa kanilang mga unused marshland. So gagawin natin yon para meron ding local production. So we do marketing and production at the same time. Not just marketing, not just production, but doing everything at the same time. Also, resource enhancement, importante rin because we've seen a lake there. It's about 80 hectares yung surface area niya. At napansin ko na medyo yung mga katabing lugar ay denuded. So, in order to increase the viability of that small water impounding area, kailangan mo mag-plant doon. So, that's why we are going to recommend the planting naman of fruit trees. So that continuously masusustain din yung sweep ng lugar. So you have again, this is in line with our broader program that takes care not just of production but the resources that ensures productivity, like yung forest, like yung mangroves, like yung corals. So ganun din yung konsepto na ginagawa natin even in the upland areas.
Na-mention ko nga kay Mayor Giang na pag dumami yan ng talagang yung binigay ni Sir, di ba? Nangako si Director Perez na magbibigay siya ng 500,000 fingerlings for the Bakut Dam to be given ng every 6 months. Because we believe dun sa, ayaw namin din yung overstocking dahil ang mangyayari dyan, magkakainan din sila kung walang natural food. Ang kagandahan ng open water, hindi ka na magpapakain ng isda. Unlike if you cage them. Kasi kung cage, talagang mahal ang iyong isda dahil papakainin mo siya because hindi siya makakalabas na humanap ng pagkain. So kung sa pamamagitan nito ay dadami ang isda, pinahaging ko kay Mayor Giang na pwede itong source ng income for the municipality just like what Magat Dam and I think ang Buklaw Dam is doing na maniningil sila ng 50 sentimos sa bawat kilo. Pero agad itong pinatay yung idea ni Director Perez dahil naniniwala siya na ang mga mangingisda ay dapat bigyan din ng karagdagang atensyon or karagdagang tulong just like what the government is giving to rice producers, di ba? At ang isa pang magandang bagay na nakita ni Director Perez sa Apayao is yung kanyang pagkakaroon pa ng mga natitira nating indigenous fish, lalo na ang family ng gobis, may paliling, may bugto, meron silang sinasabang na tampa. So these are all gobi families and these are migratory fishes. Kaya ang sinasabi ni Director, dapat magkaroon ng pag-uusap para mabigyang pansin at maprotektahan ang mga isda ng mga katutubo. Because these are the only fish na inaasahan natin na magiging source ng protein ng taga-upstream. So we welcome any intervention or any assistance by the central office. Kaya nga sa mga nakaraang araw na nagpunta dito si Director, nagbigay siya ng karagdagang pondo para sa stock assessment ng Abra River, dito sa Buklaw Dam para sa pagpakokontrol natin ng mga illegal fishing at pagpapalago na rin ng mga pangisdaan natin sa katabing mga munisipyo dito sa Benguet, Ifugao. Dahil ang Ifugao sa ngayon, sa mga nakakaalam, ito ang pinanggagalingan ng 50% na production ng buong region. So kung may mangyari sa Magat Dam, nasa cages natin dyan, at sa tinatawag nating lamut ng kanilang otop ay tilapia, siguradong babagsak din ang produksyon ng buong rehiyon. Kaya kailangan nating alagaan ang kailangan nating alagaan ng ating mga resources ngayon. Sana lang ma-sustain natin at magawan pa natin ng paraan para hindi lang yung binigay nila ang may bibigay din natin. May mga siguro magkakaroon din ng initiative ng municipal government to replicate the project. Of course, we know that the people of the Cordilleras are very tough. They're known for their resiliency. For a long time, the people of the Cordillera are very, very self-sufficient, and they still are very, very self-sufficient. In fact, the Cordillerans are the ones supplying us with most of our vegetables and rice, by the way. So it is our gesture to them to provide them the access to the produce of the lowland, which is primarily the fish. So at this gesture, it is the responsibility of this government to make sure that fish protein is made available to the Cordillera at its fresh state and at a very, very affordable cost. Malaking pasasalamat namin at isa kami sa naging recipient doon sa programa, sa proyekto na yon. At sana in the near future madadagdagan pa yung mga project at yung mga programa na dumarating sa amin. Lalong-lalo na isa yung Santa Marcela sa pinakamahirap na munisipyo ng Apayao.